Hello mga ka-copy, kamusta? So, share ko sa inyo tong grill garnish ko. 76 pesos lang yung nagastos ko rito, kaya baka magustuhan nyo rin. Ayan o, so kung mapansin nyo, sticker lang siya. Hindi siya katulad ng mga galing sa kasa or yung mabibili mo sa Shopee na mga plastic. Well, yung kasing sa Shopee, chrome lang yung kulay. Tapos, medyo mahal pa. 1,900 yung muli kong check eh. Kaya lang, kung chrome lahat ng nandyan, parang walang variations. So, ito, ang kulay niya ay matte silver. Medyo para sa akin maganda siya kasi, yes, mag-stand out yung emblem dahil chrome. Tapos, since matte silver yung grill garnish natin, may konting variations. So, ayan. So, pakita ko sa inyo paano ginawa ko. So, una, gamit tayo ng papel para matrace natin tong shape ng grill. Tapos, malaking tulong na sobrang igsi lang ng lapis para matrace nating mabuti, lalo na yung mga inner lines at corners. Yan, tapos tinrace ko din tong isang grill kasi medyo iba siya ng shape dun sa una kanina. Pagkatapos, inayos ko naman yung shape ng pattern natin. Pinantay ko yung mga lines. Then ito, next, cut ko na yung pattern. Yan, so tapos sinukat ko dito sa mismong grill para ma-check natin kung sakto ba talaga at fit yung pattern natin. Next, dito tayo sa sticker natin. So, iti-trace natin ngayon yung pattern para magawa natin yung grill garnish. Then, inayos ko lang ulit yung shape kasi may mga adjustments akong ginawa mula dun sa pag-fit ko kanina. Yan, so after matrace, cut ko lang tong sticker natin. So ito na yung ating grill garnish at ready na to para idikit doon sa ating bumper. So una, meron ako ditong tubig na may halong dishwashing liquid. Tapos pinunasan ko lang din tong pagdidikitan natin. So ginawa ko to para hindi agad dumikit ng permanent yung sticker. Mahirap kasi yung isakto yan pagka hindi natin ginamitan ng tubig na may sabon. Pagka dumikit na yung sticker, hindi na natin maayos to. Pwedeng masira yung sticker kung pipilitin mong tanggalin. So ayan, importante yan yung tubig na may sabon. Ayan, tapos press and wipe lang natin mabuti para mawala yung bubbles, tas para maayos din yung pagkakadikit. Dito naman sa kabila, ganoon lang din. I-apply muna natin yung sabon, tapos pwede na natin idikit yung sticker. And then, adjust lang para makuha natin yung pinakasaktong pwesto. Medyo hindi pa siya didikit talaga ng mabuti. Lalong-lalo na dun sa mga corners. Hindi pa natin siya maayos kasi nga medyo basa pa yan Bali, hintayin lang natin siyang matuyo. So yun, bali ganun lang din ang gagawin natin doon sa mga remaining na grills. Then ito, tapos na nating idikit lahat ng sticker natin ito sa ating grill. Bali pwede nyo din gamitan ng heat gun or hair blower kung meron kayo. Ako kasi hindi na ako gumamit kasi dito sa garahe, ayan, sakto yung sikat ng araw. Bali, nintay ko na lang siyang matuyo. So ito mga ka-copy, for me, maganda naman yung kinalabasan. Medyo hawig niya yung grill garnish ng mga SE models. Tapos maganda pa niyan, 76 pesos lang yung nagastos ko dito.
Medyo effort nga lang sa paglalagay pero enjoy naman. So ayan, hanggang dito na lang muna mga kokopi. Maraming salamat sa panonood. Till next video.